Yes, what's up mga ka-Jimfact, no? Sana naman ang lahat tayo nasa maayos ang kalagayan ngayon kahit mayroon tayong mga kinakaharap na mga pagsubok sa ating bansa, no? Mula sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas. Unang-una na dito yung issue about corruption na talaga namang hanggang ngayon ay andyan pa rin iniimbestigahan. Pangalawa ay yung pagsubok ng panahon, pagsubok ng kalikasan, mga iba't ibang sakuna, iba't ibang mga kalamidad na kung saan isang hamon para sa ating gobyerno kung paano ito haharapin ang ating mga kababayan na hirap na sa ngayon, lalong-lalo na yung mga biktima ng mga pagbaha, biktima ng lindol, at yung iba ay biktima ng sunog sa iba't ibang lugar ng bansa. Ngayon, dumating na ang pagkakataon, dumating na yung sinasabi ng iba na ayan na, no? Yung kanilang pananaw na kung saan ay ang magiging susunod na ombudsman ay ito na si Remulla. Nangyarit na gaganap nga naman talaga. Pagkagaling talaga yung imahinasyon at tawag nito, yung opinion ng iba na kung saan nagkakatotoo. Yung kanilang pananaw na kung saan wala na talagang ibang susunod pa. Ito na, no? Sana naman, no? Kasi naririnig natin, mababasa natin sa social media na ang sabi ng iba, wala na. Talagang hinahabol ang mga Duterte ngayon. Kaya itong pag-upo ni Remulla bilang ombudsman, ito ay isang hudyat ng talagang panggigipit, no, sa kampo ng mga Duterte, no? Ako naman kung opinion na sariling opinion naman ang inihingi ninyo, hindi muna ako magkukomento about diyan. Hindi naman ako magiging bias, no? Titingnan muna natin kasi kauupo lang ng tao, no? Dahil pag-uusapan ni BP Sara agad yung confidential fund. Titingnan muna natin, no? I-observe muna natin kasi napakaraming problema na bansa na napatutukan ni Remulla, no? Nitong pag-upo niya. Unang-una, yung talamak na korupsyon at pangyayari, no, na nagaganap ngayon mula sa issue ng flood control project at kung ano-ano pang issue ng ating bansa, guys, na kung saan ay napakaraming mga opinion ang lumalabas. Sana naman ay magiging patas, no? Talagang patas sana ang magiging hakbang na gagawin ni Remulla ukol dito, no? Kawawa naman talaga yung taong bayan kung titignan natin, di ba? Hindi natin sinasabi na talagang guilty na yung mga inaakusahan ngayon kasi wala pa namang hatol para sa kanila, pero magdidepende ito sa ebidensya, no? Magdidepende ito, guys, sa investigasyon. Kung mapag-usapan after that, mapag-usapan yung about kay Vice President Sara Duterte, yun nga sinasabi natin na walang kikilingan, no? Walang pabor-pabor dito. Ika nga, walang kapatid, walang kamag-anak, walang kaibigan. Ganyan ang aasahan ng taong bayan at sana naman ganun at hindi nagkamali yung iba. Na yung ibang opinion ay nilabas na sabi nila, wala na yan. Talagang hahabulin at hahabulin si BP Sara dyan at ang mga Duterte nitong administrasyon nito, no? Siyempre, mga opinion nila yan, wala mga katalo dyan, no? Kasi sariling opinion nila yan. Ang akin lang naman, bago pa napili, bago pa na-appoint bilang ombudsman itong si Remulla, pagbigyan muna natin kung ito bang iba pang issue na kinakaharap. Sa tingin ko, hindi lang naman siya focus dyan sa kay BP Sara na issue, no? Itong flood control issue na ito na kung saan napakaraming damay. Napakaraming damay, napakaraming personalidad na involved sa investigasyon. Dininay na nila yan na wala silang kaugnayan sa korupsyon, in spite sa mga kaguluhan at yung ingay ng ating mga kababayan na biktima ng mga pagbaha, biktima ng lalong-lalo na ngayon may lindol, po. Sana naman ay matuunan ng pansin agad ito, no? Kisa mga iba't ibang opinion pa ang lumalabas, iba't ibang mga
mapabasa natin dyan sa social media, lalong-lalo na sa mga ibandang Cebu, yun, itong provincial government of Cebu, na kung saan ay mukhang hinahanap ng iba kung nasaan ba yung tulong, no, para doon sa mga biktima ng lindol. Ayan, no, kasi yan naman yung nangyayari ngayon. Ang atin lang na sana ay mabigyan at makapagbigay ang gobyerno, national and local, ng agarang solusyon, no? Kasi hanggang ngayon andyan pa rin yung iba, nandyan sa tent natutulog. Mabuti na lang dumating yung mga tent na yan, ilang days, ilang araw bago dumating. Tahirapan, magbilad, magpaulan, basa ang ating mga kababayang biktima sa labas ng kanilang mga tahanan kung saan ay wala na, hindi na maaari munang balikan gawa ng natatakot sila, no? Bukod doon sa sira na nararanasan ng kanilang mga tahanan, ay mayroon pang mga pangilan-gilang pag-uga, no? Meron pang pangilan-gilang panginginig yung lupa, no? Kaya ang atin dito, sana naman ay maging maayos ang lahat. Okay? So, hanggang sa muli po, ito po ang G5 TV at maraming salamat. Mabuhay ang buong Pilipinas.